Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Antonio de Padua. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga deboto, araw ni Jesus Nazareno. Muli, tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapamanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya
nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin, kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Pagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Pagamat at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-samang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo'y binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mga mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon.
mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinaghiwalay ng lalaki ang kaniyang asawa, ito'y dapat bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinaghiwalay ng isang lalaki ang kaniyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kaniyang asawa sa pangangalunya, at sinumang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa konteksto po ng sakramento ng kasal, ang mga mag-asawa ay pumapasok higit pa sa isang pangako, kung hindi sa isang banal na tipan sa Diyos. Ang magsawa sa sumumpa, hindi sa tao. Ang mag-asawa ay sumusumpa, kung hindi sa Diyos. At ang kanilang sumpa ay mabuhay sila ng magkasama sa hirap at sa ginhawa. Ang mensahe ng Ebanghelyo para sa araw na ito ay napakalakas at napakalinaw. Ang pakikiapid at pagdediborsyo ay itinuturing na mga kasalanan dahil ang paggawa nito ay pagpapahiwatig ng paglabag sa pangako sa Diyos. Uulitin ko po, ang pakikiapid at pagdidiborsyo ay paglabag sa ipinangako ng mag-asawa sa Diyos. Dalawang bagay po ang ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno, na siya namang nakasaad sa ika-6 at ika-9 na utos ng Diyos Ama. Ang mga utos tungkol sa pakikiapid at pagdediborsyo, at ito ay malinaw na pinagyaman at pinalalim ni Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo. Una, ang pakikiapid ay hindi lamang pisikal o aktwal na paggawa ng kahalayan. Kapag nakakita o tumingin ang isang lalaki sa isang babae na kaakit-akit at tumakbo ang masamang pag-iisip at pagnanasa, sabi ni Jesus Nazareno, ang katumbas nito ay pakikiapid na rin, sapagkat tayo ay nagnasa sa hindi natin asawa o pag-aari. Kaya kahit hindi mo gawin ang mismong aktwal na pakikiapid, kung isinasa isip mo naman ang masamang gawaing iyon, ikaw ay nabibitag sa pagkakasala. Ikalawa, kapag pinaghiwalay ang isang lalaki sa kaniyang asawa sa kadahilan ng hindi naman pangangalunya at ito'y nag-asawang muli,
ang pag-aasawa ay itinuturing na pagkakasala. Isang pangangalunya. Dito, napakaliwanag, hindi panig si Jesus Nazareno sa pagdidiborsyo ng mag-asawa. Kung walang kasal, hindi nagiging kumpleto ang ating lipunan. Dahil kung walang kasal, wala ding pamilya. Ang pamilya po ang itinuturing nating pinakamaliit na unit sa ating lipunan, kung saan sa pagbubuo ng pamilya, ang mga anak o nagiging subling ay minamahal at inaaruga ng mag-asawa. Ang mga bata sa loob ng tahanan natututo ng tamang moralidad, pananampalataya at maayos na pag-uugali. Ibig sabihin nito, ang pamilya ang pangunahing tagapagturo ng lipunan at komunidad. Bakit? Una, ang mga magulang ay may responsibilidad na maging una o pangunahing guro sa kaniyang mga anak. Sa loob ng pamilya, doon nararanasan ang pakikiramay, pagtutulungan, pagmamalasakit sa isa't isa. Sa loob ng pamilya, nararanasan natin kung paano ang magmahal at kung paano makatanggap ng pagmamahal. Dito, natututo tayong maging mapagbigay, magdamayan at makipag-ugnayan. Kaya naman, napakasimple ng sinasabi ng ating simbahan, kung hindi mapapangalagaan at masisira ang kabanalan ng kasal, maaapektuhan ang pamilya. At kapag naapektuhan ang pamilya, masisira ang lipunan, komunidad at bansa. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga upang maunawaan natin ang sinasabi ng ating simbahan. Kung hindi natin mapapangalagaan, masisira ang kabanalan ng kasal at papahayagan ang tahasang pagdidiborsyo, masisira at maaapektuhan ang pamilya. At ang pamilyang sira ay nangangahulugan ding pagkasira ng lipunan, komunidad at pamilya. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, isama natin sa ating mga panalangin ang mga nasira ng pamilya, bunga ng mga nasirang kasal. Ipanalangin din nating higit sa lahat na malampasan ng bawat pamilya ang lahat ng pagsubok at unos na dumadating at nagpapahina sa ating pananampalataya. Kagaya ng banal na mag-anak, si San Jose bilang ama, si Santa Maria bilang ina, at si Jesus Nazareno na kanilang anak. Sila ay nagkabuklod-buklod sa diwa ng tunay na pagmamahalan at pananampalataya. Isantabi natin ang lahat ng puot, hinanakit, pangamba, pagkamakasarili na siyang nagiging sanhi ng pagkasira ng kasal at pamilya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kaniyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Sa bawat panalangin,
ang ating itutugon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasalo-salo, pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at nalulumbay, naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw naway mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. O Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusinawa ng kaloob ng Espiritu Santo, ng kaliwanagan, ng pananampalatayang lubusang sumikap kay San Antonio para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon.
kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubog at si bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mahal na poong Jesus Nazareno, kasalanan namin pinasan mo. Buhay mo ang naging sakripisyo, kabayaran sa bayang nagsusumamo. Ikaw ang aming lakas at pag-asa, nagbibigay sigla sa buhay naming puno ng dusa. Sa pagsubok at pangamba, ikaw ang aming gabay. Sa iyong mga kamay, buhay namin iaalay. O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Panibaguhin mo kami, Panginoon, nang naaayon sa kalooban mo, upang masundahan namin ang landas patungo sa'yo. O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Announcement, mga kadeboto, pabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Sa darating na June 21, 2025, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 7 taon pababa, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagdanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye,
maaari kayo mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagkapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2025, Merkules. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat. Panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasana mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulit mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa. Upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtan naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen, panyo at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral ng aming buhay at paligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.